Yes, Pasko! May dahilan mo tayong magdiwang ng Pasko sapagkat inuman natin si Pastor. Sabi nga, without Christ, there's no Christmas. Maniwala po ba kayo? Amen. Para sa atin, ang mga may Christ, dapat po tayo nagdiriwang dahil sa ating Panginoong sa Kristo. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Tayo po rin manalangin. Maraming Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo. Kayo ang pinagmumulan ng karunungan. Kayo ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kayo ang pinagmumulan ng kaunawaan. Ngayon pong umaga na namin italaga ang sambalitan ng aming pag-aaral ninyo mga salita. Panginoon, ito po ay inyong mga salita. At tulungan niyo po kami ito ay aming maunawaan. Ang inyong mga salita ay tumanib sa aming mga puso at isipan at mailapat po namin sa aming buhay. Aming Diyos, Espiritu Santo, kami po ay lumalapit sa inyo. Kayo po ang maging tagapagturo namin sa umaga nito. Kayo ang maging kagalakan po namin. Purihin kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nakakatuwa akong makarinig ng mga awitin patungkol sa mga pamasko, lalo na kung sa mga bata. Hindi ko alam kung every night yung tumadaan sa inyong bahay. Mga bata. Namamasko, minsan isa-isa. Tapos minsan dalawa. Dala kutsara. Minsan, ba't iba ko dala? So may mga timba, tabo, lahat ng mga. So nung unang gabi ay minamamas ko, nagbibigay ako medyo malaki. So may bariya ko kami sa ilalim sa ibabaw ng ref. At basta nagkakanta, aabutan. Alam mo naman pag nagbibigay kasi thank you. Thank you. Pagka wala nagbigay doon sa mga bahay, ibig sabihin hindi nagbigay. Pag walang thank you. So, isang araw, kamakalaman ng gabi, meron nung kumanta ng bata at kami mag-asawa ay kumakain. So, dahil ilang araw na ho, na sabi ko mauubos, pagka araw-araw pala talaga nagbigay ka, mauubos. Kaya nga ako maraming nakikita ko sa gate, nakalagay yung patawad muna. So, meron mong isang awit na nagsasabi kay saya ng gabi. Ay sigda ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang atin ng manok na tinola. Hindi biro ang asawa ko, sabi ko sa kanya, yung pala may tinola sa kanya, bakit namin yun? Tapos may litsunan pa, ito nga, ito ang kinakain. Then, nakailang kanta hanggang siya yung gumagawa ng Christmas tree. Tapos meron ko nagbabalot ng regalo, sabi ko nga, wala nga kami maibigay na regalo, sa inyo pala marami. So, nagbibiroon kaming dalawa. Then, hindi kami nalabas, nagtatawanan lang kaming dalawa. Hanggang sa mamaya, yung bata nag-isa-isa, sabi niya, malas. Talagang tawa kami ng tao. Kasi pagkakalutong yung salitang malas. Parang hindi, yung kanyang tinig, hindi ako sa bintana namin. At sinabing malas. So talaga kami dalawa kumakain. Tawa kami ng tao mag-asawa. So salamat sa Panginoon na pagkakataon din po namin ito. Actually, first time mo namin magdiwang ng Pasko na magkasama. Kami ay ang mga nakaraang Pasko, siyempre nagde-date lang. Ngayon, iba pala ho, hindi na sinasabing papasko na, wala ka pang biyanan. Hindi na mararanasan ko ang may biyanan ng Pasko. Dahil may asawa na ako. Salamat po sa Panginoon na kayo at ako ay paniniwalang pare-pareho tayong maligaya. Hindi dahil tayo po ay may mga nangyari sa ating buhay, kundi dahil meron po tayong Kristo sa ating buhay na ating sinasamba. So ngayon pong umaga, ito ang ating pag-aaralan, maligaya ang Pasko. Sa Luke chapter 1, verses 26 to 38, kanina po binasa ng ating kapatid, yung pong talata, sa Lucas chapter 1, 26 to 38. Luke chapter 1, 26 to 38. At sa ating nung pag-aaralan ngayong umaga, kung atin nung napakinggan ang salita ng Diyos, hayaan niyo po basahin po muli sa NIV translation. Luke chapter 1, 26. Sabi dito, in the sixth month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee,
to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Kung atin ang titingnan sa ating binasa, si Joseph ay isang taong napakatahimik. Sinasabi po ng mga theologians na nung magsimula raw mag-ministry si Jesus Christ, wala na si Joseph, maaari daw na namatay na. Kasi wala na hong nabalitaan patungkol kay Joseph. At si Mary lang hanggang sa kamatayan ang present. So nung kamatayan ni Jesus Christ. Verse 28, the angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary asked the angel, "Since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she, who was said to be barren, is in her 6th month. For nothing is impossible with God." "I am the Lord's servant," Mary answered. "May it be to me as God said." Then the angel left her. So sa ating pong binasa, ngayon pong umaga, ito po ay, kung ating nabasa yung pong chapter 1, hindi pa ho nito na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At ang unang nagbuntis dito ay ang asawa ni Zacarias, walang iba kundi si Elizabeth. So sila po ay magpinsan. Then dito po sa ating binasa, ito ay nagpakita ang anghel kay Mary at sinabi na siya ay manganganak ng isang magiging tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Then verse 39 ng ating nung chapter 1, dito po ay bumisita si Mary kay Elizabeth. Then chapter 2, verse 1 hanggang 7, ito po yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo natin na si Caesar Augustus ay nag-issue ng decree na magkaroon ng census sa lahat ng sasakupan ng Roma. Siyempre, lahat po ay marami pupunta ng Bethlehem para mag-register. So, maaari may mga naunang dumating at nag-book na ng hotel, kung may hotel na noon. May mga tuluyan. Sabi nga rito, si Jesus ay pinanganak sa Sabsabat dahil wala nang inn, wala nang lodge, wala nang hotel na pwedeng tuluyan. Ang katotohanan nga ay dahil posible marami ng mga tao ang napunta ng Bethlehem para mag-register. At alam mo natin, wala namang sasakyan noon, kundi lakad, may kamelyo ang iyong sasakyan o namang uri ng hayop na kayang dalhin. So, ngayon pong umaga, sa ating pong talatang binasa, pag-aaralan ho natin ang tatlong mensahe na nagsisilbing gabay upang maligaya ang Pasko ng mga Kristiyano. Tatlong mensahe o mga mensahe na nagsisilbing gabay upang maging maligaya ang Pasko ng mga Kristiyano. Mga kapatid, hindi na issue sa atin kung ikaw ay Kristiyano o hindi. I hope so, na hindi na issue sa atin. Pero minsan, kahit po tayo mayroong Jesus Christ sa ating puso, sa ating buhay, meron pa rin tayong hinahanap para magbigay ng kaligaya sa ating buhay. Pero ngayon pong umaga, ang ating pag-aaralan ay tatlong mensahe na magsisilbing gabay upang maging maligaya ang Pasko ng mga Kristiyano. I do believe, kahit kung hindi Pasko, magiging maligaya ang isang Kristiyano kung ang mga gabay na ito ay kanyang gagawin sa kanyang buhay at mararanasan niya sa kanyang buhay. Una, napakalaga po ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Mahalaga ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Unang gabay, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Pag-meditate ng salita ng Diyos. Sa verse 27
26 to 29, sabi dyan, nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ang anghel sa naroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya, sumasa iyo ang Panginoon." Verse 29, nagulumihanan si Maria sa kanyang pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 29, nagulumihanan si Maria sa ganung pangungusap. Kung atin nung iisipin, talagang nakakatakot naman na basta mayroong papakita sa iyo isang elemento o isang anghel na hindi mo inaasahan. At yun nga pong mga pastor na nagpakita, chapter 2, kung nyo babasahin, talagang ang sabi sa ibang komentary, hindi nila maintindihan kung saan sila susuot. Nung makita nilang anghel na nagpakita at nagliliwanag, hindi nila maintindihan kung saan sila pupunta, kasi ating gabi naghihintay sila na nagbabantay sila ng mga tupa. Marahil ay inaantok na, bumukat-mukat, at mamaya biglang nagdiwanag. Eh sino namang hindi natatakot? So, kung atin ang titingnan, ang sabi ng salita ng Panginoon, kahit si Maria ay natakot o nagalumihanan, Mary was greatly troubled at his words, and her words, and wondered what kind of greeting this might be. To meditate, it means to think quietly about and continuously. To think quietly about. When we say meditation, it means to think quietly about and continuously. Yun bang talagang binubulay mo mabuti, iniisip mo mabuti, at hindi lamang minsan mong iniisip, kundi mayroong pagpapatuloy ng pag-iisip. Ang ginawang pagbubulay ni Maria sa sinabi ng anghel ay nagpapakita ng kanyang kalapitan sa Panginoon. Once lang isang mananampalataya, mga kapatid, ay malapit sa Panginoon, ako po'y niniwala, hindi issue sa kanya ang pag-meditate ng salita ng Diyos. Inuulit ko po, kung ang isang Kristiyano ay malapit sa Panginoon, hindi po question sa kanya, hindi issue sa kanya ang pagbubulay ng salita ng Diyos. Nagiging issue po ang pagbubulay ng salita ng Diyos sa atin kapag tayo ay malayo sa Panginoon. She meditates the Word of God, and it's always her first response, aside from kung siya'y natakot. So ito po ang kanya unang naging reaksyon. Luke chapter 2, o chapter 2 verses 15 to 19, nang makalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap ayon sa Bethlehem. Tingnan natin ang ibinalita sa atin ng Panginoon, nagmamadali silang lumakad, at nakita nila si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sapsaban. Kaya't isinalaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Verse 19, natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Again, ang naging hakbang o naging tugon po ni Maria ay walang iba kundi pagbulay-bulaya ng salita ng Diyos. Hindi lamang po yun, Luke chapter 2 verse 51, nung lumalaki na si Jesus Christ, siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Again, mga kapatid, laging iyon ang tugon ni Maria every time na siya nakakarinig ng salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang buhay. Kung atin nung titingnan yung ating binasa, pinagbulay-bulayan ito ni Maria, inisip na mabuti. Then chapter 2, verse 19, inisip din ni Maria ito mabuti at pinagbulay-bulayan. Then verse 51, chapter 2, ang lahat ng ito iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. She was both upset and puzzled. Sa atin nung pag-aaral ng salita ng Panginoon, dito po sa kapanganakan ng Panginoong Yesus, lahat po ng pinagpakitaan ng anghel ay nakaramdam ng takot. Kung inyo maalala si Zacarias, diba, si Zacarias na asawa ni Elizabeth, nagpakita ang Panginoon, ang anghel sa kanya, at pagkatapos ay bigla siyang natakot. Then si Mary, natakot din. Then kahit yung mga pastol, nagkaroon din ng
natakot din sila nung magpakita ang anghel. Pero alam niyo, maganda, ang encouragement sa atin dito, laging mayroong kasunod na huwag kang matakot. Napakagandang encouragement. Huwag kang matakot. Bakit po? Pinag-aralan natin sa Nehemiah, alam natin na sa history, sa kasaysayan ng Israel, yung Nehemiah ang pinakadulo. 444 BC. Dahil alam mo natin, nung matapos na yung tungkulin ni Nehemiah, nagkaroon po ng 350 to 400 years of silence. Hindi nagpakita ang Panginoon, hindi nagsalita ang Panginoon, ni kahit na anong kapahayagan, wala silang narinig sa Panginoon. So, 350 to 400 years na nahimik ang Panginoon. Kaya po dito, kung ating titingnan, nagkaroon sila ng takot dahil napakatagal na panahon, hindi nagre-reveal sa kanilang Panginoon. At ngayon lamang ulit. So mga kapatid, ang mga Hudyo po nung panahon yun, dahil sila naghihintay ng tagapagligtas, Mesiyas. At ang hinihintay nila na dadating ay parang isang hari at nasa magarbong pagdating. Lahat sila naghihintay ng Savior. Subalit, taliwas po sa kanilang hinihintay, ang Panginoong Jesucristo ay dumating sa isang pagkakataon na hindi nila matanggap at inaasahan. So, ang sabi ng ating pinag-aaralan, and Mary was greatly troubled and puzzled. She meditated the word came from God. Ngayon kung umaga, ang tanong sa atin, ano ang mangyayari kapag naglaan tayo ng panahon sa pagpupulay ng salita ng Diyos? Una, lulusog ang ating kaugnayan sa Panginoon. Lulusog ang ating kaugnayan sa Panginoon. Nasabi po ng 1 Peter chapter 2, 2-3, gaya ng sanggol, manapay kayo sa spiritual na gatas upang umunlad ang inyong pananampalataya sa Kanya. Yamang naranasan ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon. Kung wala tayong meditation ng salita ng Diyos, malabo tayong lumusog, malabo pong lumago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, lalago ang ating pag-ibig sa Panginoon. Lalago ang ating pag-ibig sa Panginoon once na tayo po ay nagbubulay ng salita ng Diyos. Pangatlo, may encourage tayo maging masipag sa gawain ng Diyos. May encourage tayo maging masipag sa gawain ng Diyos. Next, magtatagumpay tayo sa gawain ng laman at mga kasalanan. Magtatagumpay tayo sa gawa ng laman at mga kasalanan. Hindi ba nyo napapansin na kapag hindi ka nagbubulay ng salita ng Diyos, mas maraming pagkakataon na tayo po ay nakakagawa ng kasalanan? Tama po ba? Dahil kulang po tayo sa meditation ng salita ng Diyos. At panghuli, mapubusbus tayo ng kapayapaan. At napakarami pong iba. Sa lima po na mangyayari sa atin ng buhay bilang tayo ay mga mananampalataya kapag nagbulay tayo ng salita ng Diyos. Kung atin ang titignan ang ating mga sarili, bakit kaya hindi lumulusog ang ating kaugnayan sa Panginoon? Bakit kaya nasa halip nating mahalin lalo ang Panginoon, parang nagbabago ang ating pag-ibig sa Kanya? Bakit masarap na maglingkod tayo, nagigitamad tayo sa Panginoon? Bakit sa halip na magtagumpay tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan? Bakit lagi tayong aburito sa buhay? Walang kapayapaan. Maybe because kulang tayo ng pamubulay ng salita ng Diyos. Nagkukulang tayo ng pamubulay ng salita ng Diyos. 2014 is a year of building. Bilang church pastor, mga kapatid, ang aking pong panalangin at inaasahan ay hindi lamang tayo makapagpatayo ng church building. Hindi lamang po ito ang goal natin. Kundi, ang aking pong panalangin, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin ay magkaroon tayo ng GBCC member na talagang committed sa Panginoon, lumalago sa Panginoon, disipulo ng Panginoon, lalo nagmamahal at umiibig sa Panginoon at sa bawat isa sa atin. Marami yung iglesia ay magaganda ang building, pero kumusta naman po ang relasyon sa Panginoon? Sabi po ng isang quotation, sabi ni Leonard Ravenhill, "Tell me what time you spent alone with God, and I will tell you how spiritual you are."
Tell me what time you spend alone with God, and I will tell you how spiritual you are. Gano'ng kahaba tayo naglalaan ng oras sa Panginoon. At pwede mo ma-detect kung anong itsura na ng iyong spiritual sa harap ng Diyos. Mga kapatid, kumusta po ang ating pamumulay ng salita ng Diyos? Ito ba ay naging problema natin ngayong taong ito? Sino sa inyo na talagang faithfully from January 1 hanggang ngayon, araw-araw, hindi nakalimot mag-aral ng salita ng Diyos? Hindi nakalimot magmulay ng salita ng Diyos? Meron po ba kahit isa rito na talagang hindi nakalimot magmulay ng salita ng Diyos? At tayo po mga kapatid, marahil ay napagpasyahan natin na noon ay mag-devotion, pero bakit ngayon po'y madalas pa rin na hanggang pangarap at pangako na lang? Yung bang, di ba, pagka papasok yung January, ay simula ngayon talagang ako ay magdi-devotion na. Buong-buo sa kanyang isip at puso na talagang maglalaan ako ng panahon. Ipapanalangin ko na yung aking kapitbahay, yung aking mga kapatid. Magdi-devote ako ng aking sarili sa Panginoon. Pero, ano ho nangyayari? Hanggang pangarap at pangako na lang. Ano po nagiging dahilan natin mga kapatid? Dahil po sa mga bagay na kinahumalingan ng mundong ito. At sabi po ng Colossus chapter 3, 1-3, binuhay tayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan natin, ninyo, ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Mga kapatid, kumusta po ang ating pagbubulay ng salita ng Diyos? Meron bang, kung atin nung sisiyasatin ang buong taong ito, meron ba tayong natutunan sa Panginoon na pwede nating masabi na hanggang kamatayan ay talagang dadalhin ko natutunan po ito? O meron ba sa atin na talagang naglaan ng oras para mag-memorize ng mga verses? O yung Romans 3:23 talagang kahit ulit-ulitin, hindi mo sa ulo. John 3:16, Medyo. ang walang kamatayang verse pero napaka masustansiyang verse. Mga kapatid, kumusta ang ating pagbubulay ng salita ng Diyos? Napakalaga po ito mga kapatid. At ito ang mensahe ng pastor sa atin. Pangalawa, nagabay ay paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Verses 34 hanggang 37, sabi na salita ng Panginoon, paano mangyayari ito kayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Actually, kahit sa panahon ngayon, ang hirap isipin ito. Amen. Hindi kaya hong arukin, hindi kayang abutin ng isip ng tao. Ito mangyayari nito kay Maria. Paano nga namang mangyayari ito? At kahit po si Zacarias, hindi natanong niya sa Panginoon, paano mangyayari sa tanda ng aking asawa? Pati ako yung matanda na rin. At alam mo yan ang mga matatanda. Diba malakas ang isip, mahina ang katawan, hindi na kaya. Pero kung ating titingnan, napaka-imposible mangyari. At talagang napakalaking tanong para ho kay Maria at para sa mga taong pinagpakitaan ng anghel. Verse 36, natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Matanda na nga, baog pa. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At kayo'y ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Kung inyong titingnan, may dumaan dyan na palagay na 90 years old. Tapos ay buntis at nagampan na. Malapit na ang mga anak. Ano ang inyong iisipin? Ang pangit. Tapos nakatungkod na. Tapos ay malaki ang tiyan. At tumbal pa. Kung ano titingnan, hindi talaga kayang isipin ng tao na pwedeng mangyari. Lahat ay matatawa. Pero sabi mo ng Biblia,
Sapagkat walang hindi o pangyayari ang Diyos. Yun po napakagandang talata na sinabi rito, sapagkat walang hindi o pangyayari ang Diyos. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ko nga po sa ibang salin ay ganito, "And Mary said to the angel, How can this be, since I have no intimacy with any man as a husband?" Wala naman akong nakasipin. How will this be, Mary, as the angel, since I am a virgin? Sabi ng New International Version. Verse 35, ang sabi ng salita ng Panginoon, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang panganganak mo, tatawagin anak ng Diyos. Alam mo natin, sa Isaias, binanggit po ang salita ng Panginoon ng propesiya. Isaiah chapter 7 verse 14, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglili ang isang dalaga, referring to Mary, at manganganak ng lalaki at ito'y tatawagin Emmanuel. Alam mo natin sa Matthew chapter 1 verse 22, 21 and 23, binanggit po ito. Then Isaiah 9 verse 6, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol o ipanganganak ang isang sanggol na lalaki na siya'y mamahala sa atin, siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, noon pa man talaga nakapropesiya na, nakahula na ang mangyayari. Isa lamang po ang masasabi ko dito sa salitang ito ng Panginoon. Hindi kayang pigilan ang kapangyarihan ng Diyos. Gagawin niya ang gusto niyang gawin. Hindi kayang pigilan ang kapangyarihan ng Diyos. Gagawin niya ang gusto niyang gawin. Pero ba kayang pumigil sa salita ng Diyos? Kahit po hanggang ngayon, yung doctrine of election ay pinagtatalunan ng napakaraming theologians. Na sinasabing, sino ba ang pinili lamang? May mga taong inelect lang. May mga taong pinili lang ang Diyos. At may mga taong hindi maliligtas. Wala tayong magagawa kung yun ang gusto ng Diyos. God is sovereign. Ang sabi nga ng salita ng Panginoon, minahal niya si Isa o minahal niya si Jacob kaysa kay Esau. Ang sabi ng Malakay chapter 1. Meron bang pwedeng kumwestiyon sa Panginoon? Mga kapatid, God is sovereign. Tayo'y tao, limitado, at ang ating Diyos ay unlimited God. For with God, nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. Pinutunayan ng Diyos na tapat siya sa kanyang mga pangako, tapat siya sa lahat ng kanyang mga sinabi. Matthew chapter 19 verse 26, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam mo natin, napakaraming pangyayari sa Old Testament, gaya ni Sarah. Si Sarah, nasabi ng salita ng Panginoon, nung siya'y mabuntis, nasabi niya ay, matatawa ang mga taong makakakita sapagkat sa kabila ng aking katandaan, matutuwa sila na ako nagpapasuso pa ng sanggol. Mas nakakatawa po yun. Then si Moses, noong makita niya na nahati ang dagat, hindi lamang yun, noong si Joshua, noong sila ay makatawid sa Ilog Jordan. At kita rin niya natuyo yung kanilang tinaanan. Ang mga Israelita, na everyday, meron po silang pugo at mana na nililimot sa kanilang bakuran. Gawa ba yun ng tao? Gawa po yun ng Diyos. Noong si Gideon, noong sila lumusog, napakarami ng kanilang kasama. Pero sabi ng Panginoon, napakaraming kanihan. Bawas-bawasan mo. At ano nangyari? 300 po yung natira. Pero sabi ng salita ng Panginoon, anong kalaban nila? Hindi mabilang sa dami. Pero still, pinagwagi sila ng Panginoon. Si Elias, nung siya magtagumpay, laban sa 950 o 850 ng mga prophets, lahat po ng ito ay gawa ng Diyos. Lahat ng ito ay gawa ng ating Panginoon. Gustong patunayan ng Diyos na wala po siyang Diyos o walang Diyos na katulad siya. Siya lang ang may kakayanang gumawa ng imposibleng bagay. Ano po ang dahilan? Upang maipahayag ang kanyang kaluwalhatian at makakilala ang maraming mga tao. Ang tanong mo sa atin ngayong umaga, gusto ba nating mapatunayan ang
kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Maaaring ngayon ng taong ito ay meron tayong mga nais na mangyari sa ating buhay. At gustong patunayan ng Diyos sa ating buhay na may magagawa siya sa atin, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating ng komunidad, lalo tigit sa ating relasyon sa Kanya. Gusto pong ipahayag ng Panginoon ang Kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Huwag mo natin limitahan ang pwede gawin ng Diyos sa ating buhay. Di ba minsan nakakasawa ho at nakakaumay maghintay sa Panginoon, lalo na pag ikaw'y nagpe-pray at hanggang ngayon nag-iintay ka pa rin. Pero mga kapatid, nais po ng Panginoon na maghintay tayo sa Kanya sapagkat ang Kanyang kapangyarihan ay nais na mahayag sa atin. Paghahayag ng Kanyang kapangyarihan. At pangatlo, pagpapasakop ng ating buhay sa Diyos. Pagpapasakop ng ating buhay sa Diyos. Verse 38, ang sabi ng salita ng Panginoon, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong buhay. O mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan niya o siya ng anghel. Ang sabi sa ibang salin, Mary said, I am the Lord's servant, I am willing to do whatever He wants. May everything you said come true. And then the angel disappeared. So the Message Bible, and Mary said, yes, I see it all now. I'm the Lord's maid, ready to serve. Let it be with me, just as you say. Si Maria na ginagawang Diyos ng maraming tao ngayon. Pero sabi niya, I am the Lord's servant. Hindi ako ina. Ina ng laging saklolo. Parang gusto niyo sabihin na wag ako ang tawagan niyo dahil ako lamang ay isa rin lamang servant. Mga kapatid, sabi ng ibang salin, Mary submitted herself completely to God's will and trusted His message. Kaya napakalaga po na tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, tagapagligtas sa ating buhay. Bakit po? Sapagkat pag sinabi nating Panginoon, magpapakita na tayo po nagpapasakop sa Kanya. Ano ang matututunan natin sa sinabi ni Maria? Katulad po ng quotation na ito, sabi, surrendering to God means giving something over to God and then replacing it with something from Him. Giving something over to God and replacing it with something from Him. Ano ang matutunan natin sa naging tugon ni Maria? Una, humakbang siya na mayroong pananampalataya. Si Maria ay humakbang na mayroong pananampalataya. Pangalawa, siya po ay humakbang na mayroong pagsunod. At pangatlo, siya ay humakbang na mayroong pagpakumbaba. Humakbang siya na may pananampalataya, humakbang siya na may pagsunod, at humakbang siya na mayroong pagpapakumbaba. Mga kapatid, napakagandang ipinakita sa atin ni Maria ngayong umaga na ang ating buhay dapat din natin ipasakop sa Panginoon. Iisip ko, pwede naman magyabang si Maria. Bakit? Dahil isipin mo nga naman ang aking dinadala ay paghahari. Isipin mo nga naman ang aking dinadala ay talagang nabuntis, hindi dahil sa tao, kundi ito'y gawa ng Panginoon. At pwede siyang magmalaki. Pero sabi ng salita ng Panginoon, I am the Lord's servant. Ang maganda po nito, even our Lord Jesus Christ submitted Himself to the Father. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Philippians chapter 2, 5 and 8, kahit siya ay Diyos, referring to Jesus Christ, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Isipin nun natin, sabi ng salita ng Panginoon, verse 6 ay nagpapatunay na siya ay Diyos. Then, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7, sa halip ay kusa. Voluntarily, sabi doon, sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan
sa krus. Grabe si Jesus Christ. Talagang siya ay Diyos. Walang question doon na siya ay Panginoon. Pero sabi ng salita ng Panginoon, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at siya ay namuhay bilang isang alipin. Ang pinakamalupit dyan, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, alam mo natin, naging struggle din ito ng Panginoon. Ang sabi ng Luke chapter 22 verse 42, nung siya'y mamatay na, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Si Lord ay nagpasako pa rin sa kanyang Ama, si Jesus Christ. Nasabi ng Mark 14:36, Abba Father, she said, everything is possible for you. Again, kinilala po ng ating Panginoon na ang Ama ay magagawa niya ang lahat ng bagay. Take this cup from me. Nakikiusap din siya. Yung struggle niya na alam mo natin na sa kanyang pananalangin sa Panginoon, ano nangyari? Lumabas sa kanya ang dugo at sa kanyang pawis. Sa tindi ng kanyang struggle. At kinilala niya, sabi niya, everything is possible for you. Lahat naman kaya mong gawin. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Napakagandang ehemplo na pinakita ng Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita ng pagpapasakop sa ating Diyos Ama. Hebrews chapter 5, 7-9, sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay nagandog ng panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan. At siya'y pinakinggan dahil sa kanya magalang na pagpapasakop. Bagaman siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At na maging sakdal, maging ganap, siya ang naging pinagmulang-walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Lahat po lang ito mga kapatid. Naiisip ko ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nandoon sa krus. Ang hirap ng kanyang kalalagayan na sabi niya sa Panginoon bago siya ipako sa krus, bago siya hulihin, nanalangin siya, Lord, alisin niyo po ang paghihirap na ito, pero hindi yung kalooban ko, hindi ang kalooban niyo. Pagpapasakot niya. Ang maganda ho nito sa Philippians chapter 2, 9-11, after na kanya magpagtagumpayan ng lahat, kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng bagay. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa lalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya, papayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangan ng Diyos Ama. May reward ang pagpapasakop ng Panginoong Jesus sa Ama. At kayo at ako bilang mga anak ng Diyos, napakalaga po ng pagpapasakop ng ating buhay sa Panginoon. Sabi ko sa quotation, God is ready to assume full responsibility for the life wholly yielded to Him. Sabi ni Andrew Murray. God is ready to assume full responsibility. Gusto ng Panginoon na maghari talaga siya sa ating buhay, sa kupo niya ang ating buhay, kung ibibigay niya sa atin o ibibigay natin sa Kanya at magpapasakop tayo sa Kanya. Mga kapatid, kung magpapasakop po tayo sa Panginoon at ito'y gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay, doon lamang po siya malayang makagagawa sa ating buhay at maranasan natin ang pagkagawa at pagkakilala sa Kanya. Kumusta ang ating pagpasakop sa Panginoon? Kumusta ang ating pagsunod sa Panginoon? Tayo po ba ay talagang sumusunod sa Panginoon? Tayo po ba ay talagang pinaghaharian ng ating Diyos sa ating buhay? Ito po ang tatlong mensahe ng Panginoon sa ating ngayong umaga tungkol sa Pasko. Upang maligaya ang Pasko ng mga Kristiyano. Ito po yung tatlong mga mensahe. Ano yung una? Dapat po yung nagpupulay tayo sa salita ng Diyos. Maganda ang tanong sa atin. Yung ating pamubulay ng salita ng Diyos, ito po may lumalago. Pangalawa, napakalaga po ang paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At ang panghuli, pagpapasakop ng ating buhay sa Diyos. Tatlong mensahe na ating pinag-aralan ngayong umaga. May problema po ba tayo sa pumulay ng salita ng Diyos?
Naranasan po ba natin ang kapangyarihan ng Diyos? May problema po ba tayo sa pagpapasakop ng ating buhay sa Panginoon? Kung maaaring po tayo papasakop ay yun lamang may nililimitahan natin. Kasi sinasabi natin na hanggang dito lang si Lord, hindi na pwedeng lumampas, akin na naman yan. Meron ba tayo hangganan pagka nagpapasakop sa Panginoon? Ang pagpapasakop po sa Panginoon ay wala hong kondisyon. Panginoon, papasakop po sa inyo kung gagawin niyo ang bagay na ito. Wala akong ganun papasakop sa Panginoon. Pagbubulay ng salita ng Diyos, paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos, magpapasakop ng ating buhay. Tayo po manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ipapasalamat sa inyo. Pwede po maging maligaya ang aming Pasko. Dahil meron po kaming Kristo sa aming mga puso. Alam mo namin, Panginoon, ang inyong kapanganakan ay nangangahulugan din ang inyong kamatayan, Panginoon Jesus. At ang inyong kapanganakan ay nangangahulugan din ng kaligtasan. Ang inyong kapanganakan ay nangangahulugan ng pag-asa. Ang inyong kapanganakan, Panginoon, ay nangangahulugan ng kagalakan at kapayapaan para sa amin Panginoon. Ngayon pong umaga, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Una sa lahat, kami inyong inahan. Panginoon, maraming problema pa rin namin hanggang ngayon. Ang paglalaan namin ng oras sa devotion, Panginoon, sa inyong mga salita. Panginoon, kayo po ang higit ng maaaring mangusap sa inyong mga anak. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi magkulay ng inyong mga salita. Mag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, hinihiling po namin mula sa inyo. Nanawa, pahalagahan po namin ang paglalaan ng oras sa inyo. Panginoong Jesus, humingi po kami ng lakas mula sa inyo. Na every time, every morning, Panginoon, ang aming pag-ising, ang lagi namin katagpuin ay kayo. Kung paano kayo po ay nagpakita ng magandang halimbawa sa amin. Nasabi mo sa Mark chapter 1, verse 35. Madaling araw pa kayo po ay gumigising na. At ang tala ng oras na makipag-usap sa inyong Ama. Panginoong Jesus, kami bilang inyong mga anak, at tulungan niyo rin po, Panginoon, ang inyong mga salita ang lagi magpapangunahan sa amin. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, ang inyong mga salita, ang Biblia na aming binabasa. Hindi ho namin gawin anting-anting, kundi basahin namin ito pagbilay-bilay sa aming buhay. Kami po ininiwala, Panginoon, sinasabi ninyo mga salita. Design niyo po sa amin, Panginoon, ipaglago. Ngayong umaga, humihingi rin po kami ng tawad sa marami po naming panahon, sa marami po naming oras na nasayang, sa marami naming pagkakataon na hindi ginawa ang pagbubulay ng inyong mga salita. Panginoon, patawad ko. Tulungan niyo po kami, Diyos, bilang inyong mga anak, na gawin ito na may katapatan. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, bilang inyong mga anak, na laging makita ang inyong kapangyarihan sa aming buhay. May mga bagay po kami hinihingi sa inyo. At para po, Panginoon, sa amin, minsan ito yung posible, lalo higit ay ang pagbabago ng buhay ng tao. Pero sa inyo, Panginoon, wala kang imposible. Tulungan niyo po kami, Panginoon, talagang maranasan at makita ang inyong kapangyarihan sa iba't ibang kaparaanan. Panginoon, kahit po umaga, hinihiling po namin na kami po inyong sakupin. Maghari po kayo sa aming buhay.
kayo tinanggap namin, Panginoon, at hinihiling mo namin na maunawaan po namin ang salitang Panginoon sa aming buhay. Na araw-araw, kailangan po namin magpasakop sa inyo. Humihingi po kami ng tawad din sa inyo, Panginoon. Maraming pagkakataon. Hindi ko kami nakapagpapasakop sa inyo. Minsan, Panginoon, hindi kalooban nyo ang aming nagagawa, kundi yun lamang gusto namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpailalim sa inyong kapangyarihan sa aming buhay. Lord God, sa umagang ito, hinihiling mo namin na kung meron kayo nakikitang kataasan sa aming mga puso, may nakikita po kayong pride sa aming mga buhay, tulungan niyo po ito mawala sa amin. Ipinasasako po namin ito sa inyo. Ngayong umaga, aming Diyos. Panginoon, kayo lamang ang Diyos na maaari umabago sa amin. Kayo lamang ang Diyos na maaari umangusap sa amin. Kaya kami sa inyo po lumalapit. Binubuksan namin, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. At hinahayaan po namin dahil magawa kayo sa aming buhay. Panginoon namin Diyos, salamat sa inyo. Kayo po'y aming sinasamba at napupurihan. Kayo na aming Panginoon na naghirap para sa amin. Kayo na aming Panginoon na namatay para sa amin. Kayo na aming Panginoon na nabuhay, muling nabuhay para sa amin. Kayo na aming Panginoong Jesus ay muling babalik para din po sa amin. Lord, salamat po sa lahat ng inyong ginawang ito sa aming buhay. Kaya tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na kayo, Panginoong Jesus, ay maibahagi namin sa mga tao wala pang tunay na relasyon sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na may madalang mga tao sa inyo, Panginoon, at makakilala sa inyo, Panginoong Kristo. Pagpalain niyo po ang GBCC. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng anak na iglesia ng GBCC. Panginoon namin Diyos, maluwalhati ka sa iglesia nito. Maluwalhati ka sa aming pong pamilya. Maluwalhati po kayo, Panginoon, sa inyong mga anak sa lugar nito. Panginoon namin Diyos, purihin po kayo. Ito po ang aming panalangin, may pagpupuri, may pagpasalamat ng inyong mga. Amen.